So, natanong pa natin si Senator Pangilinan kung ano pa ito pong mga tinututukan ng kanyang agriculture chairmanship, lalong-lalo na yung iba pa pong mga problema sa ating bansa na may kinalaman po sa sektor ng agrikultura. Narito pa po yung kanyang karagdagang. Nakakaasa kayo dahil meron tayong final na iimbestigahan natin yung epekto itong desisyon ng Korte Suprema na payagan ang malalaking mga fishing vessels, commercial fishing vessels na pumasok doon sa 15-kilometer municipal waters. Apektado ang ating maliliit na mangingisda dyan. At nais nating imbestigahan ang epekto nito at paano, ano ang dapat gawin. Right now, may motion for reconsideration sa Supreme Court dahil pinayagan na nga pumasok itong malalaking mga bapor, mga fishing vessels dito sa municipal waters. Kawawa ang ating maliliit na mga mangingisda, lalo na dyan sa Pangasinan. Maraming mga maliliit na mangingisda tayo na apektado nito. Yung smuggling din ng agri-products, umaaray ang ating mga magsasaka dahil bumabaha, hindi lang ng tubig, bumabaha nitong mga imported na produkto na nakakaapekto sa ating pagsasaka sa ating mga kababayan. Ayaw nang magtanim dahil malulugi. Itong presyo din ng palay na napakababa. Iniimbestigahan din natin at hinihiling na bumili na direkta ang ating national at local government ng palay. Hindi lang NFA, pati ang DepEd, DSWD, LGU, bumili ng palay para sa tamang presyo. Dapat may floor price. Ipinaglalaban din natin yan. Kung matatandaan po ninyo sa nakalipas din po natin na pagtalakay dito po sa ating palatuntunan, kabilang sa mga pinag-usapan sa mga nakalipas po na Senate hearing ng naturang komite, mga kabombo, yung usapin pa rin po ng smuggling sa ating bansa na according nga po kay Senator Kiko Pangilinan ay nakakapanlumo, nakakapanghinayang or bunsod ng galit dahil sa kabila po ng mga kaliwat kanang isinasagawang talakay dito po sa usapin ng smuggling sa ating bansa, hindi pa rin po ito nabibigyan ng aksyon o kaukulang tugon. Samantala, narito naman po ang ating pakinggan ang bahagi naman po ng mensahe ni Senator Kiko Pangilinan sa ating mga tagapakinig. Well, tayo po ay alam ko magulo, no? Ang nangyayari sa ating bansa, yung nakikita nating corruption, nakakalungkot, pero wag tayong magbibitiw, no? Wag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi ko nga, tayo po ay ginagawa natin ito, pinaglalaban natin para mas magandang kinabukasan ng mga anak natin. Kaya hindi tayo pwedeng mawalan ng loob. Marami ang nagsasabi, ayaw ko na, may mangyayari ba, etc. Pero sa atin, may mangyayari pag tayo ay kumilos at tuloy-tuloy ang hinahanap ang katotohanan. At hindi natin maaaring talikuran ang ating mga anak because we are fighting for their future. That's why sama-sama natin pagtulungan na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Huwag tayong mawawalan ng loob. May pag-asa, pero kinakailangan nating kumilos, manindigan. Lalo na dito sa flood control controversy na ito. Ang ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa online, social media. Alam mo, lahat ng mga politiko, may social media accounts yan. Merong mga email yan. Ipadala natin, paalam natin na gusto natin ang katotohanan, hindi tayo papayag sa cover-up. At pagka napuno na ang kanilang mga social media accounts ng ganong klaseng panawagan, palagay ko naman ay magiging sensitibo sila at magdadalawang isip kung sila ipapayag sa cover-up o hindi. Nasa well,